Good afternoon mga ka-troopers, shoutoutan muna tayo habang umiinom ng kape, herbal. Oo, kape na herbal. Shoutoutan muna tayo. Ito yung lahat na sinoutout ko dito. Ito yung mga nagkaroon na ng MRM boots, gumagamit na rin. Shout out to Master Mark Ugay. Shout out sa inyo at sa kanyang ka-trooper din, na si Nick Navarro. At sa lahat ng followers ni Mark Ugay, shout out sa inyo. Good afternoon. Shoutout kay Gilbert, Antipolo MRM Guapo Boys, at saka kanyang kapatid na si Marlon. Lahat ng trupa ni Gilbert yan sa Antipolo. Pati si Katipay, Kainta Team, at saka si Mark Anthony Agosten, shoutout sa iyo, sir. Ito yung mga trupa ng Pagig and Kainta Troop. Oo. Ito yung mga Tagig Troop, si Master Pejorap, Romeo Silan, and Queen Maymay. Pati si Kuds, si Top Hill, shoutout sa inyo. Shoutout Peter Farm, Game Farm. Shoutout Emiliano, Master. Labilis ba kayo dyan sa sa gitnang silangan? List muna tayo dahil delikado, baka may dami pa namang missile lang Iran, Sir Bobby Tingson, Master Bobby Tingson. Ito si Sir Bobby, mayroon tong organization, Minsan naglalaban sila sa Bacolod City, sa Batangas, and sa Nueva Vizcaya. Shoutout sa inyo. Si Rogelio Jr. dyan sa Danao, Cebu, MRM user. Peter Lowy ng Canlaon, shoutout sa inyo. Si Chard Cabalbon, vlogger ito si Chard Cabalbon, si Tongs Abio, si Killer Eye, shoutout sa inyo. And shoutout Vice Mayor Pudo Dinagat Island. Tatlo na kayo dyan, mga naka-MRM dyan sa Dinagat Island. Yung Vice Mayor dyan. Shoutout din dyan sa Capi, sa Ibisan, si Romeo Espinosa. Shoutout sa inyo. Angelo Gadon. Mindoro, ano ba yun? Rojas, Oriental Mindoro. Sa Mindoro, mga na kayo. Una dyan si Andrew Albo, Shoutout sa inyo. Parang tatlo kayo ata dyan sa Mindoro. Gumawa na kayong dyan, team. Oo. Mindoro team. Shoutout naman kayo dito kay Kenji. Si Kenji, sulat ko dito. Shoutout sa inyo, Kenji. Diyan sa Leyte. Si Kenji sa Leyte. Tapos naman si Malacura ba yun? Diyan sa San Pablo. Shoutout sa inyo. Ito yung mga MRM user, yung mga binabasa natin muna. MRM user. Shoutout rin kay El Nino, Anthony Moanya. Diyan sa island of Cebu, MRM user.
Gumagamit rin yan si El Nino ng MRM Boots at sa kanyang 700 members and the buzzers. Oo, marami din buzzers eh. Shoutout sa inyo. Iba naman dito, no? Ipagpatuloy natin tong shoutoutan mamaya. Alam mo, may yung gira ngayon, hindi pa yan ang huli na gira. Kasi meron tayong First World War, Second World War, and predicted yan ni Albert Pike, who is a high-ranking Freemason. Way back 17th century ba yun? Na-predict niya yun, yung First World War, Second World War, and Third World War. Pero nga itong gera ngayon, merong na-predict sa Biblia, sa Revelation. Pag doon sila mag-gira, hindi itong gira, hindi naman Middle East ang nakabanggit doon. Pag magkaroon ito ng gira sa lugar na yon, katipay, musta yan sa inyo. Ano sa inyo? Kainta team, MRM Kainta team. MRM Kainta Karaoke team. Ganda ng ano niya sir, ano. Tapos kantahan mo sila ng mga, subukan mo yung mga ano sir, mga Marco season. At yung ano, yung kay Nonoy Zuniga, yung maganda, Ray Valera. Kaso lang sir, yung mga hilig ko, mga English eh. Yapang ano. Maganda yung mga kanta mo sir. Kainta Karaoke Team, MRM Karaoke Team. Kainta MRM Karaoke Team. Ganda ng ano, no? Ang ganda ng ano. Kami naman dito sir, no? MRM guitar team. Practice kami ng guitar ngayon ng tropa namin. Pag mangyari yung gira na yon, puntahan muna tayo. Pag mangyari yung gira na yon na according sa Revelation, doon matapos ang mundo. Hindi pa yun eh. Itong gira ngayon sa Middle East, hindi pa yan kasi hindi naman yan ang lugar na binanggit sa Biblia. Yun lang kung naniniwala kayo ng Biblia, naniniwala kayo sa Revelation, ay nandoon yun. Yung lugar na yun. Pagka doon maggira, wala na. Yun ang the last war. Kasi ano na yan eh, tunaw ng mundo dyan. It is the last war, yung binanggit ng lugar na yon. Itong gira-gira ngayon dyan sa Middle East ay hindi yan ang binanggit doon. Yung First World War, ang purpose doon sa gira na yon, pahinain ang Russia. Sa Second World War naman, ang purpose, i-install ang mga Israelites dyan sa Palestine, no? So, dyan nila nilagay sa Palestine ang mga Israelites. Yung mga pinagpapatay ni Hitler yung una, mga Jewish people. The installation, no? Ilagay sila sa pedestal. Yun ngayon ang Israel, no? Next na gera, hindi pa natin alam. Installing robots. Yun. Pag matapos tong gera na to, paglabasan ng mga robot nito. Ganun nga ako nabit ng mga mga medical students doon. Bumili ako ng yung banana Q. Pero mga mababait sila.
Mga nursing siguro. Sabi ko sa kanila, alam nyo ba kung anong kompetensya ninyo? Sabi ko, robots. Alam nila pala, oh. Sabi nila, ay matulog na lang kami sa bahay. Remember, take note that an AI robot is more intelligent, 10 times, I think 10 times more intelligent than human being. Kung ano ka, kung genius, sila 10 times genius, ganun katalino ang mga robot, AI. Ano ba yung trabaho ng AI? Kaya nilang mag-doktor, kaya nilang mag-nurse, kaya nilang mag-caregiver. Yung nga, papalit sa tao eh. Kaya, kung ikaw ay nagpa-eskwela ng iyong estudyante, huwag mong kunin ang kurso na kaya ng robot. Kasi pag kinuha mong kurso na yan at kaya ng robot, wala nang ano eh. Wala na. Wala ka na makuha trabaho. Mga ibang kumpanya ngayon, kumukuha ng robot na eh. Yung ibang caregiver, robot na. Mga house cleaner, robot. Sa States nga, yung mga nagsaserve ng katulad ng mga ano dyan, sa mga hotel, sa mga restaurant, robot na eh. Bili ka lang ng robot. What is the advantage of robot? AI robot. Advantage. Kung ikaw ay isang mayaman, bumili ka ng isang robot, hindi ka na magpagsweldo, walang sweldo. Ang robot ay hindi napapagod. Ang robot ay hindi nagrereklamo. Ang robot ay walang vacation leave, walang sick leave, walang maternity leave. O, ganun ang robot. Kaya mag-isip-isip na tayo. Huwag ka ng kurso na hindi kaya ng robot. Siguro robot, no? Gapper. Magkabit ng tari, kaya ng robot yan. Talino yung robot eh. Nagkwentuhan nga kami doon sa sa Dumaguete. Papagawa ko ng tari. Yung lollipop. Yan, kilala yan na si Roland dyan ah. Kilala yan si Roland dyan sa sentro, sa dyan, Kamunggay ata yung lugar na yan. Papuntang ang terminal ba yun? Kalimutan ko na. Sa terminal series terminal, bago dumating doon sa may tulay, lagpas, nandun yun si Roland. Sentro talaga yun. Iba yung kay Marlil Grau, iba rin yun kay Sanaya na. Dami yan sa Dumaguete. Sabi ni Roland, ang pinakatakutan, paano kaya kung gagawa ng mga itak, mga lollipop, yung robot na. Di ba merong Renaissance ba yan, yung kumakat ng that's part of robot, diba? Ikakatin yung blade, kakat. That's part of the robot. Hindi kaya mag-welding robot. Yung gawa ng talim ng kaya siguro program lang yan eh. So don't worry, kasi yung binanggit sa Biblia na lugar na doon maggera, kasi pag doon sa lugar na yon, yung binanggit sa Biblia na doon maggera, tapos ng mundo doon, matatapos na. Ay hindi naman matatapos ang mundo, hindi siya matapos. Ang matapos yung demonyo, kasi ang sabi sa Biblia, He will come to judge the living and the dead. Ibig sabihin, He will come. Babalik siya, di ba? Second coming, babalik siya sa mundo. O, yun ang promise, di ba? After sa kanyang pagpako, after sa kanyang pumunta sa isang lugar eh. Oo. Michael Ramos, doon siya nagwali. Doon sa mga patay, lugar ng mga patayon. Pero yung ibang religion, ayaw nila they will not accept that na si Kristo namatay at pumunta doon sa lugar at nagwali. Marami ding naniniwala sa kanya doon. Sa 3 days pumunta siya sa lugar ng nasa prayer natin.
And on the third day, he rose again from the dead, di ba? O, yung pagkamatay pala niya doon, pumunta pala siya sa, sa lugar na yun. Alam mo nung anong sa Katoliko, mayroon tayong pangalan doon, letter P, di ba? O, ayaw nila noon. Kasi yung ibang sikta, gusto nila pag mamatay diretso sa langit, ay wala pa. Wala pa yun. After na yun sa sa judgment, kung pwede ka bang pumasok sa langit or hindi. Kaya ang gawin mo, magsabong lang muna tayo. At least hindi ka nakakasakit sa the Trinity. Wala namang kasalanan ng pagbiging sabongero. It's a talent. It's a kill. It's a hanap buhay. It's an endless tree. Kaya magsabong na tayo. Grabe intro, no? Good afternoon. Yung mga itong kaganda, no? Habang pinapalipas natin ng panahon, katulad ng pandemic nung una, di ba pinapalipas natin, how many years pandemic? 2020. Anong buwan natapos yun? 22? 23? Hindi ko na matandaan. 22 ata, 2021, 2020, 2021, mga 3 years yun. Kasi yung 23 parang nag-normal na tayo dun eh. As if back to normal. O di ba, walang magawa. Puro Facebook, puro TikTok. Dito naman tayo, habang nanonood tayo sa mga gira-gira sa Facebook, mag-practice na lang tayo. Para sa mga baguhan, kailangan mo lang dito 18 inches. No? Princess Marie of Bohol, Lady Gopher, Tommy ang iyong MRM. Bukas, sabay tatlo kayo. Kaya ito para sa mga baguhan na turuan natin yung mga bago. Oo. Siyempre kung sabihin mong bago, merong maedad na yung hindi naman maganda na sabihin na mas maganda kung bata ka mag-umpisa. Okay yun, pero kung ako nga maedad na ako mga 30 plus na ako nag-umpisa. Magtari. Yung mga kasabay ko pa nga doon, mas matanda pa sa akin. Walang limit ang mag-aral ka ng pagtatari, if you know. Sabihin, may principles wala nang oras, wala nang panahon. Hindi. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, merong, sabi ng pare, merong, sabi ng mga tao, pag-asa. Tatlo yun eh. May pag-asa, Mga kabats ko doon, maedad kami. Sila mas maedad pa sa akin. Ako 30 plus na ako doon. Walang dito sa edad. Basta ikaw ay marunong lang. Pagtsigaan mo lang para maging ikaw ay isang expert. Dito naman sa mga bagong sibol, bili ka lang ng kasi medyo mahal din ang sapin, di ba? Pag bumili ka ng sapin, magkano? 30 plus? Para makatipid ka, huwag kang gumamit ng mahaba, hatiin mo yon para magiging, kung ka lang ng itim doon, pwede mo hatiin, yung mahaba, para makatipid ka naman. Kasi nagpa-practice ka pa lang eh. Ngayon, turuan kita, sa tupada ka lang muna. Sa pag-practice, kailangan lang ng 18 inches, Ito, ganun mo lang, Oo. O yung mga bagong sibol, Pero pag ikaw ay expert na, ay wag ka nang malulito. Masayang lang oras mo mag-siesta ka na lang, matulog, kumain. Hayaan mo na yung mga baguhan na tuturuan natin, Katulad ni Mark Camilo Ugay. Pero dito sa Pintay, ganun lang, Isang ikot mo lang, ganun. Tapos itupi mo na. Okay? Huwag kang mag-alala kung ikaw talaga ay bagong sibol. Dahil na kailangan ng MRM, pag ikaw ay naka-MRM, hindi na kailangan yung maraming kartihan dyan,
bawal ang maglagay ng mabigat yan dahil yung tinatawag natin na dragging force, no? During drag fight, dahirap sila doon. Halos hindi na maiangat nila yung pa dahil ang bigat na dinala mo dito. Okay? Kung ano yung ginawa mo sa taas, gawin mo rin sa ilalim. Kopyahin mo lang yun, no? Ayun, no? Isang ikot. At isang ganyan. Ganun lang, kinopya mo lang yun, no? Okay? Wala, gapper ka na talaga. Oo. Yun ang sinabi doon sa Roligon. Nag-demo tayo 24, year 2024, September yun eh. Nag-demo tayo doon, no? Ang daming nakapalibot na mga sabungero, natigil yung ulutan doon eh. Nanood mo na sila ng ano. Sabi ko, meron kayong 20 inches yung sinabi ko doon. Meron kayong 20 inches gapper na kayo. Pinakita ko yung pagsapin dito. Sabi lang, bilis na pala, no? Tapos lalagyan mo ng ano. Kuha tayo ng ano. Yung boots natin. Yun. Lagyan mo lang to. O mga baguhan. Mga bagong sibol. Kung ano, sir, yung anak mo, practice mo, sir, pwede. Meron lang siyang ano, sir, yung isa nito, pwede na, large bit padala natin. Gapper na siya. Pag meron na siya dito, gapper na. Kasi papadalan ko ng ano mga video kung paano ang tricks nito. Okay, ganun mo lang Tapos lalagay mo lang yan. Yan ang sinabi ko sa Roligon. Sabi ko, wag mong igano na, wag mong iganyan. Yung kay Camilo Ugay, sa kanya rin yun, no? There are so many ways how to kill a dog. Itong sa atin, para sa mga baguhan, iganyan mo lang. Kasi baka mahirapan ka sa pagganon, di ba? Iganon mo, baka mahirapan ka. Ilagay mo na dyan. Okay? Tapos, isang ikot dyan. Isa lang ikot. Pwede ka naman siguro mahirapan, no? Pag ganon, isang ikot. Tapos sa gitna mo'y daan. Marami ring nagtatanong, bakit sa gitna? Kasi hindi pareho yung buka natin ng tinidor, no? Pag hindi kumasya, ano mo lang. Pag sumobra, i-roll mo, makapag-adjust ka, ganon. Kaya kailangan sa gitna yan. Para makapag-adjust ka ng tinidor mo. Ganon lang, diba? Kasi pag hindi mo yung manibela mo, pag hindi mo iliko-liko, bangga ka talaga. Di ba napakadali? Tapos yung tali dito, bibigyan kita. Paano pagtali? Iganon mo, itali, paano? Bibigyan kita. Tapos mga video tricks nito. Ito naman sa sinta, no? Ang sinta nito, ganun mo, lagay natin si Popsicle. Ayan si Popsicle, Kailangan kasi yung mga bloody words dito, bawal kasi nagkagalit si si Angelo Gadon. Okay, na ano mo na, nagamit mo na yung MRE. Maganda, di ba? Madali siyang gamitin at grabe yung impact nito. At saka yung tari mo, hindi siya kumakalas. Ang ibig sabihin, walang dancing queen. Walang ganito. Ganun, no? Wala siyang ganyan, no? Dancing queen. Ito, nagda-dancing queen kasi yung ginamit natin dito, itong boots na to, sa ilalim. Okay? Basta, ano lang sir, yung practice lang dun sa ano. Pero kapag hirap ka dito siyang tupi-tupi, pwede naman sir, no? I-ganon mo. Yung mga baguhan, baka hirap kayo dito sa pagtupi. Dito, mahirap kayong ganon. Ganon mo na lang. Ganon mo na lang, Hirap ka dyan, Sa mga baguhan, bagong sibol. Ganyan mo lang, baka hirap kayo dun sa pagtupi. Ganon mo na lang, Ganyan, Okay, wala pang bilang yan, Isa. Dalawa.
Tatlo. Okay? Sa ilalim. Alidel. Basta dyan. Kaya sa ilalim. Ayun. Bukas na, sir. Bukas, padala natin bukas. Merong isang lady gapper. Kasama si lady gapper. Meron si lady gapper din. Ano? Princess Marie. Tatlo kayo bukas ba? Pati si si John G. John G. Shout out sa inyo. Pag hirap kayo ng pag hirap kayo doon, sir, kasi yung iba kasi parang hirap doon sa pagtupi. Pero practice lang 'yon. Pero wag lang muna pagka ito lang muna yung gamitin mo, yung mga natural lang. Tapos isang ikot gano'n, Yan. Wala pang bilang 'yan. Ang bilang natin nandito. Pero kung isuma total mo 'yan, 1, 2, 3, 4. Pero usually pag ikot, sir, kailangan 20. Pero ito yung ginamit natin, 18 inches to, pero pencil fit naman. Yung mga paborito ni Patrick Antonio. Lagay natin to. Okay. Tapos yan. Okay, ganon. Tapos sa gitna tayo, kasi yung buka natin ni Dor. Pwede mo maganon. Hindi tayo Top Hill confirm. Shout out. Top Hill, yung pinaka mo probinsya? Bicol ba 'yon? Shout out sa inyo. Ganun lang, Tayo nag-demo tayo sa Ruligo, nagkita kami ni Singkit doon Laging naglalaban doon sa sa Ruligon at saka sa Manila Arena. Yung tropa natin si Singkit sa LRT nagtrabaho. Sabi ni Singkit sa akin, pag malakihan to na, naka-MRM na talaga yan. Ayan, di ba kadali lang, Asinta. Tanungin ko kayo, Asinta. Naglaban si Bulag. Diba yung pinakita ko dito? Si Rudy yun, sa Liti din yun at saka si Juboy. Paglagay nila ng tari, ano kasinta gamit nila doon? Tanungin ko kayo. Bigyan ko kayo ng tip. Ano ang sinta ginamit na? Center as, right pelvic, pelvic. Alam nila yon? Bulag niya Hindi nila makita. Bulag niya Iba't nanalo. Kaya isang tip. Tornilyo. Si Tornilyo. Paglagay ng anong alignment gamit nila doon? Alam nyo na. Alam nyo na. Basta ilagay lang yon at ilagay mo si to. Yun na yun. Yun na yun. Basta ipalo lang. Yun na yun. Ito pa tip. Iba't kami naglalaban. Gamit namin lagi lang 6mm. Dito. Pero kung gusto nyo accuracy talaga, tingnan nyo muna ang paa na hindi siya sakang, hindi siya piki. Mag 6mm ka na. Kung malinis yung tayo ng panlaban mo, 6mm ka na. Ito 6mm. Ito pa isang tip. Sakang piki. Ang sakang piki, ito yung popsicle mo. Paiksian mo lang, Huwag ka lalagpas dun sa kalambutan. Pwede ka na mag 6mm. Sakang piki yan. Matinding tip yan, Naka-MRM ka. Kasi yung MRM natin, itong MRM natin dito mismo,
Naka-align na yan doon eh. Normal sa kang piki, kuha lahat yan. Ang meron natin. Kung si Tornilyo, paglagay nila walang align, ganon din si Marem. E di mas nauna tayo sa kanila, di ba? How many years we are using this for? 2002? How many years? 24 years. Katinding ano nun, no? 22 years hindi mo makuha ang accuracy. Yan ang team namin, Marine team, ha. Yung supplier natin nito, mga matitindi, no? Yan ang tinatawag ng mga scientist. At least may tip kayo. Kalito, Bernal, Paki. Musta yan? Oo. Paya yung sinabi ko sa inyo, huwag lang magbala, no? Hindi pa yun. Kasi yung nakasulat sa Biblia, nandun eh, sinulat eh. Talagang sinulat gano'n, no? Yung lugar mismo. Pag doon na mag-ira, wala na. Doon tayo matatapos. Pero yung sa Middle East niya, ito ngayon, hindi pa yun ang sinabi sa Biblia. Ang problema lang ngayon, kasi sinira yung Strait of Hormuz, ha? Meron kasing daanan doon na makipo 33 kilometers. Doon dumadaan lahat ang barko galing Saudi Arabia, Abu Dhabi. Kami matagal kami sa doon ako, seaman ako sa Abu Dhabi, ano. Yung Strait of Hormuz doon sinara ng Iran. Walang makadaan. So kung ibig sabihin sinara yung gripo, wala nang tagas. Yun ang problema ngayon. Kaya kung meron kayong maraming bala dyan, mag-stock na kayo. Stock na kayo ilang drums. Ang problema kung mag-stock kayo, very risky, ano. Kasi kailangan secured talaga na baka mamaya sumabog, ano. Ilayo talaga. Parang mayroon kang stock doon na bodega na doon mo lang ilagay. Or ilang container doon. Sigurado ako, pag tumagal ito, tamaan tayo ng gasolina nito. Okay? Sino ang nanguna? Nag-utos kasi ang boss ni Trump, 'di ba? Pumunta doon, sinabihan si Trump ng boss niya. Sino? Si Netanyahu, Prime Minister. Boss, 'yan ang boss ng US. Si Netanyahu. Girahin mo si Iran. Pag hindi mo girahin, kami ang gigira. Napilitan siya, no? Ito ngayon. Kasi nagkaroon pa yan ng peace agreement, no? Before nangyari ang gira, ang mediator doon yung sa Oman. Okay na ang Iran, na hindi nila i-progress yung nuclear enrichment, uranium enrichment. Kasi yung Iran, sila ang pinakamaraming uranium, which is panggatong sa nuclear head ng nuclear bomb. Pumayag na, sige, hindi na namin yan. Nagkaroon na ng kasunduan at ang witness doon yung Oman. Prime Minister ata ng Oman yun. Okay na. So, peace na sana. Na-tridor eh. Ilang days, trinidor sila. Tinira ka agad ng US at saka Israel. Na-tridor. The right word is tridor. Ngayon nakita ko doon dito sa NATO, no? Yung, lalo dyan sa UK, nagalit sila, no? Trump is a bully guy. Galit sila ngayon, NATO. Yun ang delikado. Baka magka-windang-windang na yung NATO, wala na, labo-labo system na dyan. Grabe marites, ano? Kaya pag ikaw ay totally brainwashed ng US, ay talagang doon ka lang papanig. Anong ginawa nila ni Saddam Hussein? Diba? Pinagbintangan nila ng mass destruction. Meron ba? Wala. Ano pa?
Daming gira ginawa ng US. Oo. Daming gira ginawa nila. Ito ngayon kung yan ang ano, yung kung tirahin nila yung Iran, namatay na si Khamenei, no, di ba? Ngayon mga commanders na lang yan eh. Pag ikaw, isang tao, pag ikaw ay magapina at ikaw ay talagang mahuhulog ka na sa bangin, mamaya bitawan nila yung ano nila, mga nuclear bomb nila, wala. Tudas-tudas na tayo. Siyempre wala na, hopeless na, patay na kahit mamamatay na tayo dito, ibitawan mo na yung mga nuclear. Damay-damay system na tayo. Yun ang delikado doon. Kaya marami nang umalis diyan sa lugar na yan. Yung ibang lugar, like Germany, Canada, pinagkukuha na nila yung tao nila. Tayo, anong ginawa? Nothing. Dreaming for nothing. Kawawa mga Pilipino natin. Luis Solis, shout out. Ito pang maganda. Meron tayong 1951 treaty with the Americans. Anong nakasulat doon? An attack on all is an attack on one is an attack on all. With the Americans, meron tayong treaty niya na, no? So ngayon, kung magkaroon ng girang Amerikano, sasali tayo kasi nasa treaty tayo. Magpapadala tayo ng mga sundalo ngayon. Mga soldiers natin, handa na kayo, ha? Sigurado na yan kasi may treaty tayo. Tuloy tayo dito. Pag ilagay mo lang yung dito, ganyan mo. Maganda to sa mga ano talaga. Sir, may ano ka dyan, pamangkin. Meron tumawag sa atin shoutout sa iyo, Triblig dyan sa Canada. Kasi yung ano niya, game farm din problema siya ngayon sa sa gapper niya kasi pinatraining pa niya yung kay kay Buwinsong. Ayun, magaganda na yung score. Tumaas na yung sungay. Nahulog sa bangin yan kasi lasinggero. Sinabihan ng bossing niya na huwag mo gamitin yung motorcycle. Kung nagiinom ka dyan, matulog ka na lang doon. Tigas ng ulo. Kinabukasan, hindi nakabalik. Nahulog pala sa bangin. Ayun, tinirminate. Ngayon, pumasya nito dahil ipatrain na yung niya, mga pamangkin. Yun ang maganda doon, no? Kung ikaw ay may game farms, kailangan, ang importante sa game farm, yung katiwala mo. Ako meron akong alam. Nag-champion sa World Slasher 2009. Ako sana mag-upper noon. 2009 Shiba Game Farm. Bininta yun sa Dipolog. Kasi wala sila doon yung management, mga itlog pinabibenta. Nakarating ako doon wala. Pero bago nangyari doon, nag-champion sila sa World Slasher. Wala nang management ng game farm. Wala. Bininta. Meron tayong isa pang alam dito sa bandang Visayas, pabaya din, nasa Canada. Canada din, Australia ba yun? Yung bayaran ng game farm, wala, puro talo. Yun, yung game farm, tumigil. Yung mga handler, talagang nagbabatak. Walang mangyari sa iyo dito kung mga handler mo, gapir, puro pabaya, no? Tapos kamot lang, busing. Bawi tayo sunod. Kung meron ka talagang katiwala yan, isa, gapir. Tapos kailangan time management, kailangan yung intact yung mga itlog yan sa farm mo. Wala yung mga palusot. Bibenta. Itlog pa lang, binibenta na Hindi talaga mag-prosper yung game farm mo pag gano'n ang mga tao mo dyan. Kailangan meron kang katiwala na talagang solid. Kung pwede, anak mo, pamangkin mo, solid siya na may kusang loob na tulungan yung game farm mo. Isa doon, kailangan yung mga gapper mo marunong. Meron kayong marunong na gapper. Yun, binila ni Triblig ng ganito.
para mag-aral. Binigyan natin ng mga tips paano gamitin ito. Di ba? Di naman mahirap magtari. Ang mahirap sa pagtari, mayroong isang problema sa pagtatari. Ano yun? Yung hindi ka magsipag. Yun ang problema. Hindi mo sinubukan eh. Bakit? Sa pag-drive mo ng sasakyan mo, marunong ka na ba? Di ba nag-aral ka rin ng mga driving school? Or kami nung una, yung yung way back mga 1970s. Yung best friend ko na mayaman din sila. Pagkahapon, sekreto kaming pinupunta namin sa garahe yung kotse nila. Atras abanti lang Atras abanti lang, practice. Naging colonel yun eh. Sabi niya sa akin, Bong, kung sundalo ka, gawin kitang bodyguard. Hindi na ako pumayag yun eh, dahil galing na tayo sa labas. Sabi ko, okay lang. Retired na rin niya yan O bakit? Kung mag-drive ka, marunong ka na kagad. Pag upo mo, alam mo na, punta doon sa gitna ng kalsada. Ay, hindi siguro. Bisikleta. Marunong ka na agad. Hindi siguro. Ulog-ulog ka rin sa kanal dyan. Ikaw na yung on the process. Sarili mo, kailangan kailangan maganda rin marunong ka magtari. Kasi kung dumadayo-dayo na kayo at mamulot lang kayo ng gapper, sigurado ako, tigo kayo dyan. Pagkaralan mo na. Diba Positibo, musta dyan? Para sa mga baguhan lang to Yung nagiging handler tayo sa Hinigaran Negros way back 1980s, sabi ko ang kulang. Magaling na akong gapper eh. Hindi, handler. Nagpapanalo. Ang problema namin dito, natandang ko 20 yung nilaban ko hinandel ko. Isa lang yun, hulog tabla, Bacolod style. Sabi ko ang kulang ko dito, gapper. Yung gapper. Pag marunong na akong gapper. Kaya way back to year 2001, nagpaturo tayo kay Mang Carding Manaluto, Diyan sa Talaba, Cavite. Kasi nakikita ko siya sa una sa Tukaan. Siya yung doon resource person ng Tukaan. Pero mas una si Noli Ramos, sabi ni Master Mark Ogay, pinanood niya hindi ko naabutan si Ramos eh. Yung naabutan ko si Mang Carding Manaluto. Siya na yung doon. Kaya madali lang sipag lang kailangan. Nang edad ko doon, yung nagtrain tayo ng gapper, nakuha pa rin. Kasi kailangan sipag. Pero pag ikaw ay naka-MRM, pag malaman mo to, parang ka na rin 30 years gapper. Yung kapitbahay mo dyan ng mayabang, pinagyayabangan ka, labanan mo yan. At pag ikaw ay naka-MRM, labanan mo yan. Kasi dali lang, ganon mo lang. Ganon mo lang. Labanan mo yan, yung mayabang mong kapitbahay na gapper. Lugar namin dito nung una, kasi matagal tayo dun sa Metro Manila. Pero sikat dito na gapper eh. Alas pagkalinggo may tupata-tupada. Yung mga suki niya ngayon na marunong na, wala na. Napanis, naging panis na siya. Kasi puro na kami, dito, ang dami kong tinuruan dito. Dalawa siguro. Mga gapper na kami. Wala na, napanis siya kasi hindi na niya maloko yung Magandang advantage sa gapper ka dahil ang talas ng tari, alam mo eh. Kasi kung magpakabit ka lang, nakita ko nga sa Metro Manila, diyan sa totoo to real talk to, sa Mandaluyong, way back mga year 2000. Anong pinagagawa nila sa tari? Meron sila yung pabildiliha. Parang 1 inch ang lapad, tapos ang haba ganon, mga 6 inches. Doon nila hinahasa yung yung popsicle nila. Pag ikaw ay walang alam, sa tingin mo okay na yun. Pag ikaw ay walang alam, okay na yun. Pero sa panahon ngayon, hindi na pwede.
no? Dahil meron na tayong mga tagis-tagis na ipdik. Kailangan kapit yan. Kailangan kapit yan dito. Yan ang matalas. Or kung wala kang ipdik, yan mo na lang. Magpasa ka na lang. Oo. Sabi mo, i-bapping mo. Para yung mga ano dito, mga aribaba, tanggal. Talagang matalas yon. Oo. Huwag kang magkabit, maglaban na hindi nakahasa yung tari mo. Oo. Yung mga tips natin, no? Dali lang, ha? Oh. Di ba? Ulitin natin sino. Ito man lang problema. Pero, ang pinaka-problema talaga dito yung tali lang. Yan ang praktisan mo. Kasi ito yung ano, ito yung pagsasapin. Hindi naman to mahirap eh. At saka hindi to kailangan ng kaartihan. Walang requirements to na kaartihan. No, inikot natin gano'n, no. Ganon mo lang, oh. Oh, ganon mo lang. Pag master ka na doon sa ikot-ikot, ito naman ang ano mo. Nalinel. Ganyan, no. Isang ikot lang. Itopi mo. Okay? Mas mabilis siya. Okay? Ganon. Ang kagandahan pa dito pag ganun lang, hindi siya sakal, no? Hindi katulad na kanina na inikot-ikot natin. Pag mahigpitan mo yung ikot-ikot doon, yung kanina ginano natin, mahigpitan mo sa ilalim, delikado pa, mamilay. Pero pag ganito lang, pag iganyan mo siya, no, sa ilalim, sa ipatong mo lang isa, isang ikot, tapos itopi mo na, parang wala lang. Walang sakal dyan, no? Wala siyang, kasi hindi siya ano hindi siya umabot sa likod hindi mo siya inikot. Oo, isa rin sa ano yan, advantage na hindi magkaroon ng pamimilay yung panlaban mo. Lalo na ilagay mo ito, yan, double defense. Double defense yan, no? Oo. Anong ibig sabihin ng double defense? Oo, yun ang depensa sa ano, kasi pinag-usapan natin dito yung pamimilay. Ganun mo lang isa, no? Ganon. Dalawa. Oo. Double defense. Bakit? Yung pressure dito, ito katulad nito, no? Yung pressure dyan, yung mga lahat na tali yan na inubos mo, dapat sakal na yan di ba? Mamimilay na yan. Kasi sobrang sakal Pero hindi. Pag ikaw ay naka-MRM, yung lahat na pressure, sinasangga nito. Si MRM ang magsasangga, no? Grabe nga paliwanag, ano? Oo. Siya ang magsasangga, ito si MRM, sasanggain niya yon. Yung mga pressure dyan, no? Siya ang magsasangga dahil matigas siya, no? Oo. Yung pressure niya, itutulak lang niya ganon. Itutulak niya. Force going there, no? Tutulak niya ang pressure. May pressure kasi tinulak niya Pag tulak ng ganon, sinasangga niya. Ang magsasangga itong MRM. Kaya di siya mamimilay, di ba? Di siya mamimilay. Samantalang pag ikaw ay ito yung ilagay mo. Pag ito ang ilagay mo, malambot yan no? Paglagay mong ganyan at inikot at ikutan mo pa dyan, sakal masyado yung ano mo, paa ng manok. Kaya meron akong nakikita na tumanda na lang sa pagtatari, abot na 70-80. Tumanda na nga sa pagtatari, paglapag sa manok namimilay. Kasi ito yung ginamit. Tapos pag ikutan mo pa dito, ikutan mo ng maraming isang dipang sapin, lalong mamimilay. Pag itong gamitin mo, walang impact. Ang lakas mag-dancing queen. Ano? Ang lakas mag-dancing queen, kita mo yung bots na to? Grabe, ano pang kuwan dito? Damage ka. Anong damage ka? Dito. Marami ako dito sa Secura, naglaban kami doon. Way back 2019. Ang dami dito sa nakalapag sa lupa. Kasi isang gamit na to, tapon. Magkano bili mo? 50?
Tapon. O, sa isang buwan, ilang bisis ka bibili nito? Kung bihira ka man lang maglaban, pagkain natin isang buwan, isang bisis nito. Sa isang buwan, isang bisis ka na maglaban. Or house gapper ka, bili ka nito 50. Sa isang taon, 12 months. E panagayan na lang natin 10 months kasi nakatipid ka nga, no? Magkano sa 50? 500. 1 year yon. Oh, sa 3 years magkano? 1.5. 1.5. Sa 5 years magkano? 2.5. Kasi pabalik-balik ka ng bili nito. Oh, grabe ang tip, no? Parang meron kang utang sa isis na hulugan. Parang ganon. May utang ka sa pag-ibig na hulugan. Na walang interest. Oh, ganon. Diba? Para ka lang na ganon nito. 10 years, magkanong nabili mo dito sa 10 years? Na pagkagaper mo? 5,000. Mahal pa to sa ano? Mas mahal pa to sa di tornilyo. Magkano yung tornilyo? 4,000. Pero merong mga version sila yun. Yung the next version is mura lang. O 900 ata. Doon naman sa kabila 2K sa kanya. Oo. Sa atin naman pangmasa. Ito titimbang na to ng mga pinakamabigat. Ito 3.5 grams. O merong hindi pareho eh. Depende sa ano yung ano nito gumagawa. O hindi naman kasi ma-maintain kasi tao lang gumagawa nito, no. Oo. Hindi naman sa machine. Sa kanila machine 'yon, no, fiber. Oo. Eh mahal talaga kasi kita mo galing sa States. Ngayon papunta naman si Master Team dito. Oo. Kita mo 'yon? Pwede binta ng mura to sa kanila. Kasi sa travel pa lang, magkano ang plate ng aeroplano galing ka States? 100,000. Pagbalik mo pa 200. Magdala ka lang ng nito. Ako nagpadala ko nito sa California. Magkano ang shipping fee? Sabi ko, Brad, damihan mo kasi lugi ka sa shipping fee, ha? Sa California 3,300 shipping fee pa lang. Oo. Pwede rin tayo magpadala. Gusto mo sa Hawaii? Oo. Padala kita sa Guam. Pwede. Kaso lang, damage ka ng 3,300. Kaya meron ako mga advices, no? Katulad ng isang tropa natin sa California. Talagang bago siya na uwi, kinumpute niya, no? Ito 7 days ang ano nito. Pag order mo, makarating sa iyo 7 days. O pagdating niya sa Pilipinas na pang-abot sila. Oo, andun na sa kanya. Kuha na kagad. Oo. Or, second option, sa mga dyan sa, lalo sa Amerikano, kung meron kayong bagahe na ipadala dyan sa inyo, magpadala na rin kayo nito para makasave kayo sa ano, sa courier, di ba? Damage mo sa courier, which is 3,000 plus. Wag naman yung seaman na tumawag sa atin, Brad, kaya mo ba ba ipadala yan kasi sasakay na ko ng barko? Wag naman. Tinanggihan ko, Brad, wag na, hindi na kayo magpangabot. Sabi ko, pag uwi mo na lang kuha ka. O, yan mga seaman dyan. O, kung may bala kang kumuha nito, bago ka makarating, ipadala mo na sa bahay. Peter Pan Game Farm, shout out sa inyo. Ipadala mo na sa bahay. O, kaya tayo magpadala nito, ha. O, kaya tayo. Meron tayong isang courier na ano, mas mabilis siya kumpara doon sa isa. Oh, very safe talaga. Ilang days lang yun, yung pinadala ko sa California, ang bilis. At saka yung sa California, ilang beses ko nagpadala sa kanya, 2. Yung 2021 nagpadala ko nito. Nung nandun pa tayo sa Dumaguete. Tapos ito naman last year nagpadala naman tayo doon sa California. Ang bilis, mabilis. Very secure. Tapos kilala na to. Kasi yung isa dito, hindi siya tumanggap kasi bawal daw si Kalbo, sabi ni Kalbo, no? Dito.
Nagdala ko ng resibo. Bakit to sa Dumaguete tinanggap nila tapos sa inyo dito hindi? Ay sobrang maarte siya eh. Yung lumipat ako doon sa kabila, pinakita ko to sa kanya eh. Sir, ano ba talaga gamit nito, sir? Kasi bawal kami, baka mamaya, ano yan, mga deadly ba, deadly. Hindi, sa sabong lang to eh. Ah, ganun ba? Tapos, pagdating doon sa Metro Manila, pinadala doon, silik uli nila, tinawagan tayo. Sir, ano ba talaga yung pinadala mo dito? Ah, hindi, sa ano lang yan, fighting yan. Ang sabong yan eh. Kaya natanggap ito. Wala naman tong ano eh. Baka mamaya merong mga ano dito no, mga recititos na pwede gawing bala doon sa nuclear bomb. Yun ang pinag-iingat nila. Lusot. Sa California, lusot na to kasi mahigpit yung California, sabi ng tropa natin. Napakahigpit yung California doon sa ano nila, yung mga cargo nila sa pag-inspection nito. Oo, pagka hindi makalusot yan, hindi yan makarating sa bahay. Oo, pero ito nakalusot na to. 2 times na. Eh, yung mga taga ano dyan, ang daming Pilipino dyan sa California, meron tayong sabong dyan. Sekreto lang, okay? At least meron kayo idea. Eh, kung makakarating kayo sa California, meron silang sabong doon. Sekreto. Sabi nga siya, malaki ang postahan nila doon eh. Makalusot. Eh, kami nga sa Saudi, may sabong kami doon eh. Oo. Mas mahigpit pa yun sa California. Pero kailangan, ingat lang. Ingat lang. Nitong March, ito, patapos na ang ano nito. Katapusan ng March, April ata, matatapos ang sabong doon dahil tag-init na yun. Hindi na pwede. Umpisa kami doon November, no? Basta papasok na yung lamig. Malakas ang sabong namin sa Saudi. May ano tayo video, di ba? Pinakita natin. Meron ka nag-post yan ng una eh. Doon sa Facebook. Yung sa akin, nakalock yun eh. Hindi mo makita yun. Sabi ng kuwan, puta ina, Brad, wag mo na ano yan. I-post sa Facebook. Magkikita tayo ng asawa niyan. Ang lakas ng baraha doon ah. Yung Lucky 9. Lakas kaya. Oo. Ang sa Saudi kasi isang bilya yun eh, parang compound. Upahan yung isang compound. Sarado yun eh. Nandun may mga kwarto-kwarto, mayroong playground. Yung playground ginawa ng ano doon eh. Yung gradas. Oo. Daming taga Northern Luzon doon ah. Mga kapangpangan, tanging nakadami doon, Ilocano, dami doon. Kaya malalakas doon eh. Oo, mga Northern Luzon. Marami ding mga Bisaya doon. Eh, gusto akong pupunta doon dahil pag nandun ka sa lugar na yun, andun ang mga Filipino foods ha. Nandun yung mga balot, may nilutong mais, may inihaw na tilapia, meron pang dinuguan, may pansit, meron pang baboy dyan ha, niluto doon ha. Meron, Saudi meron yan. Kaya yung ano, madali lang, pag ikaw ay gapper, madali lang. Importante talaga sa game farm. Kung meron ka game farm, kita mo si Master Ogay, financier lang yan ng una eh, pero inisip niya pag-aralan ko rin yan kasi financier siya eh. O para hindi ka maloko, o mga game farms, o kung ikaw ay may game farms, talagang pag-aralan mo yung gapper. Oo. Kasi yung handler, pwede mo naman i-assist eh. Diba? Pero pag ang handler, agapper, kailangan, sila biboy nga dyan. Ano sila dyan eh? Ilan ba yung gapper nila? Di ba marami? Kay William Go, 5 ata gapper niya dun eh. Isa yung consultant, yung mga bata-bata system. 4 ata yun eh. O, puro sila gapper. Pag binalas yung isa, lipat, palit. Next gapper. Oo, ganun yun. Kailangan, kung ikaw yung pinaka-consultant, may-ari ng game farm, eh kung yan ang kasinta na masunod, ito ang importante, yung tari, yung popsicle, ikaw ang masunod. Anong style ng popsicle, ha? Bijaluna, simisangkong o sangkong.
ikaw ang masunod, ikaw ang pupusta sa'yo yung game farm, di ba? Shout out Ras Plaza. Shout out sa inyo. Si Ras Plaza, yun po ay tropa natin, no, pamangkin ni Boyet Plaza. Imposible naman nyo alam si Boyet Plaza kung ikaw ay sa Bugero. Kilala mo yun, di ba? Tropa natin yan. At kung ikaw ay gapper na, ipangarap mo rin na magkaroon ka dito. Gab ID. What's the purpose? Ikaw, you are bringing deadly weapon. Ikaw masita ka sa checkpoint at ikaw ay may dalang deadly weapon. Baka mamaya masita ka pa. Sinabihan niya ako pumunta ko ng police station, sir, okay na ba to, sir? Pinakita ko talaga, ito, sabi niya, ayan ang importante. Kasi pag wala ka niyan at may dala kang deadly weapon, baka ma-confiscate pa yan. Deadly weapon yan diba? Kaya sa mga raid, unang inahuli diyan, mga gapper, tumakbo ka na kasi may ebidensya ka. May ebidensya ka na may dala nito. Sa amin nga, doon sa Dumaguete, nag-raid yun pandemic time. Dalawa lang ata hinuli doon mga gapper lang hinuli kasi may dalang ebidensya. Yun ang importante. At least may tip kayo. Hindi ko lang alam ang nito Metro Manila. Kung contact nyo, sabi ni Mark Ogay, Master Ogay, contact nyo si Attorney Artie Castro. Parang merong dyan tutorial at saka nagbibigay siya ng certificate para makakuha ka nito. Okay? Attorney Artie Castro. Nasa YouTube yan Hindi ko lang alam sa Facebook kung anong contact niya. Kontakin nyo para magkaroon kayo dito. Si Maui Influencer. Nag-usap na kami ng una. Sabi ko, sir, meron akong Gab ID. Gusto ko lang ng certificate. Sabi niya, sige, padalan mo ko ng Yung certificate kasi 600 yon. Minsan naghahanap. Hindi ko lang alam ngayon kung hahanapin pa yon, yung certificate para magkakuha ka ng Gab ID. Okay? Ito sa akin, expire na to. Kailangan ko lang ng renewal nito. At pag ikaw ay maraming bala, kunin mo yung walang expiration. Kasi itong akin, Mark Rapi Mark. Sima Prangka, yan? Dumaguete. Maraming Sima Prangka sa Dumaguete, Kunin mo yung nito, yung lifetime kung marami kang bala. Kasi yung lifetime is 5K, walang expiration. Yun ang advantage, walang expiration. Yan ang mga tip natin. Pasada tayo uli. Pag ikaw ay naka-MRM, don't worry kung ikaw ay naka-MRM dahil we've been using for 24 years MRM. Okay? Okay, ganito lang sa mga baguhan ganun mo lang kailangan pag pumasok ka sa larangan ng sabong, kailangan ka talaga mag-aral ng pagtatari. Kulang ang buhay mo, sabi ni Mark Ogay. Ganun lang pag hindi ka marunong magtari. Ganun lang. Diba napakadali, walang kartihan dyan. Lagay mo lang dyan 6mm. Tapos doon tayo iasinta na natin ganire. Tapos pag mayroong sobra, may sobra yan 18 inches kasi pencil pit. Huwag mong isapaw dito sa kasi na yan planchado na yan levelado. Ganun mo lang sa gilid dito mo iligpit. Ganun mo lang bala ka dyan, basta nasa likod yan. Double depensa. Ganun lang kadali iasinta na natin. Ganon. Pero ang mas maganda yung tanongin natin yung bulag. Kung ano ang asinta dapat dito. Tanongin natin yung mga bulag na pinakita ko dito.
Gapper na bulag. O ano nga sinta doon? Sinteras, right pelvic, o sobra pa doon sa right pelvic. Or yung gamunggo ni Mabo Influencer or kay Mark Ogay, no? Pantay misa, ganon dito, target dito. Tanungin natin yung bulag. Ano yung alignment ng pwede ano doon? Mabuti yung bulag. Diba bulag yan, napapanalo eh. Ayan ang asinta doon. No? Asintang bulag na lang gamitin mo dan. Pag ikaw ay baguhan, asintang bulag. Oh. Pero pag ikaw ay nakaimarim, mag 6 mm ka lang. Mag 6 mm ka lang. Eh yung tornilyo, anong site yun? Oh. Diba? Pag salpak ng ganon, wala na. Oh. Anong site siya meron doon? Ito to. Pag si tornilyo. Ito Shopee lang to Pag salpak nito, o anong gagamitin mo site diyan? Kasi ilalagay yung tali dito. Ito hindi ko to nagamit. Nahirapan ako dito sa itong hindi namin may salpak ng tropa namin dito eh. Maiksi yung tornilyo. So, anong site ang gamit mo diyan? At least may tip kayo. Maganda meron tayo ganito ano lang to demo purposes. Pero masirap kami na doon eh. Pinakabit ko yung tropa namin ito. Ay pinawisan, taga natapos eh. Hindi namin masalpak to. Kulang, nahulog eh. Hindi abot yung tornilyo. Ito, wala, i-ganon mo lang Okay? I-ganon mo lang. Diba? Hindi sa mahirap. Pero ito mas hindi may mahirap din Pag ikaw ay nasa Mexico, i-ganon mo lang Pag ikaw ay nasa Mexico, i-ganon mo lang leather. Leather lang, i-ganon mo doon Kung marating ka sa Mexico, ito yung gamitin mo. Ganyan. Ito yung gamitin mo. Tapos ilagay mo na yung Mexican boots. Mexican boots Pinakita to sa akin ng magkaling ito talaga 2002. That was 24 years ago. Ito. Salpak mo lang dyan Mexican boots. Pero itong original na Mexican boots, hindi to, kita mo yung kanal, maliit lang yan kailangan tari mo dito mga 2 inches lang. Hindi to pwede yung akin kasi hindi siya pwede hindi siya hulog siya, mahulog dapat maiksi para sumakay dito sa kanal. Sabi ni Magkaling sa akin na hindi natin gamitin to bong hintay lang. Yun lumabas yung lumabas na si MRM, yun ang ginamit natin, yung pinagkopyahan nila. Apo niya. Dito na. Ito na yung kinopya dito, yung pattern. Dito nagmula. Ito yung nagmula, ito yung original. Yan pang original. Hindi naman to pwede nung una maglabas ka nito nung una. Ito nga lang, nilabas ni Mang Garding nung una. Ang daming tumasang kilay. Ano na naman pinagagawa mo? Sabi ng mga big time. Tagal na to Kala nila ngayon lang, hindi. Tagal na yan. Tagal na yan. Kita mo sa Mexico, wala silang sapin doon. Wala silang sapin. Nilagyan na lang ng sapin ni Mang Garding ng una para yung ito para parang magbukhang Pilipino din. Hindi manong tumaas yung kilay. Yun ang pinakapunto doon pero hindi nila alam na there are so many ways how to kill a dog. Hindi lang isang version.
Ang importante, gumawa ka ng version mo. Oo. Na yung paggawa mo ng version mo, ito yung tandaan mo ha. Gumawa ka ng version mo na kailangan komportable ka sa ginagawa mo. Okay? Yun ang tip natin dyan ha. Gumawa ka ng version mo. Oo. Kung ikaw ay matagal na sa pagtatari, gumawa ka ng diskarte para ikaw ay komportable doon sa tinatrabaho mo. O at least sa'yo yun, no? O doon ka masaya suportahan ta ka. O, kaya matinding tip doon. Huwag naman magtampo yung ano ha. Huwag naman magtampo yung malalaman mo to for the coming years. Kunti na lang. O, contact yung gustong magkaroon ng MRM bots, contact na lang kayo dito ha. Bogis Ritchie. Pwede rin kayo doon sa Lewis Seahorse. Okay? Lagay natin dyan. O. Shoutout naman sa coming to 400 MRM users. O. Para hindi naman kayo magtampo. Yung iba, tagal na nito, ano. Yan po ay mga naka-MRM na, ano, LBC. Yan, ano yun eh. Sa GRS. Ito LBC, oh. Yan, mga naka-MRM na yan. O, kailan pa kayo humabol? Habol na lang, ha. O, yung iba, kailan pa. O. Okay? Ito. So, dami-dami yan. O. Baka gusto kayo magpamimbro dyan. At mahabol nyo. Oo. Tuloy tayo dito kay ano. O, shoutout natin si ano. Si Sangkit ha. Shoutout sa inyo. Si Lemon Boston. Ano to si Lemon Boston eh? Ano lugar ba yun? Saan ba yun? Hindi ko na matandaan. Panebriha. Oh. Burungan to eh. Si Lorita dyan sa Quezon City. Oh, Boboy Riptos, Jensan, shoutout sa inyo. Marco Hacros, shoutout. Rex Tamboli, sulat ko si Rex Tamboli. Katawato din nata yun eh, si Rex Tamboli. Lagi nagla-live yun eh. Tapos may ano, ihi ng kabayo doon sa gilid. Oh, Rex Tamboli. Shoutout. Tabi na pinanalo niyan eh. Veteran ni MRM user na rin si ano. Katipay, shoutout. Oh, Mark Anthony Salis, shoutout. And Agustin, shoutout sa inyo. Simil Balume, Bulacan nata to. Kenji Leti, Malacura, San Pedro, Rex Tambole, shoutout sa inyo. Yun na mga tips natin ha. O, wag kayong ano, yung sinabihan ka ng, wag kang magpapaniwala dyan sa kapitbahay mo, sinabihan ka na mahirap yung pagtatari. Oo. Ayaw niya yung malaman matuto ka magtari para siya lang yung magkabit, no, di ba? Huwag kang magpapaniwala doon, pero pag ikaw ay mag-aral na doon ka sa no, unahin mo yung tali tapos doon ka sa tupada. Bili ka lang ng murang panlaban tapos praktisan mo sa tupada. Oo. So, good afternoon sa inyong lahat. Sana hindi mag super progress itong sigalot. Dahil tayo po ang tatamaan, no, yung panggatong natin sa mga sasakyan natin, no, yung gasolina. Yun. Pag tumagal ito, kita mo sinara yung Strait of Hormuz. Doon ang ano eh, doon dumadaan yung mga barko. Bawal na dumaan ngayon doon. Eh paano yan? Oo, sa ilang araw. Pag wala na supply ng gasolina, wala na. Gipitan na yan. Okay, good afternoon sa inyong lahat.